Bago nagsimula ang World War II, mayroong isang comics na sumikat noong pumasok ang taong 1939. Pinagbibidahan ito ni Bruce Wayne. Isa siyang mayaman na American playboy philanthropo at industrialist na nakatira sa Gotham City. Sa kanyang pagkatao ay puno ng misteryo, lalo na kapag kumagat na ang takip silim. Nagbabago siya ng anyo at nakasuot siya ng mga itim na kasuotan. Merong malaking kapa sa kanyang likuran. At ang kanyang muka ay nababalot din ng itim. Upang maitago niya ang tunay niyang pagkatao. Para kalabanin ang mga masasama sa lipunan sa kanyang ginagalawan. Isa ito sa mga sumikat na palabas noong 90s. Maraming nag-aabang at sumubaybay rito. At hanggang nagkaroon pa ito ng mga live-action film na lalo pang sumikat ito. Ngayon, paano nga ba nagsimula ang comics na ito? At inalamin ang histeryo ng The Origin of Batman. Simulan na natin. Histeryo. Ang tunay na pagkatao ni Batman ay si Bruce Wayne. Merong madilim na pangyayari sa buhay ni Bruce Wayne na hindi niya malilimutan. Dahil siya lang naman ang nakasaksi kung paano pinatay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang mga magulang ay sina Dr. Thomas Wayne at Martha Wayne. Dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang ang naging dahilan bakit binuo niya sa kanyang sarili ang pagkatao ni Batman. Sa tulong na rin ni Alfred Pennyworth, ang butler ng pamilyang Wayne. Si Alfred Pennyworth, siya lang naman ang nagpalaki at nag-aruga kay Bruce Wayne at nag-iisang pinagkakatiwalaan ni Bruce Wayne. Wala itong kapaguran sa pag-aaruga sa batang Bruce at ginampanan nito ang pagiging magulang mula nang mamatay ang mga biological parents nito. Sinanay ni Bruce ang kanyang sarili sa mga pisikal at intelektual na paraan para humusay sa mga labanan na kanyang haharapin. Ginawa niya ang mga pagsasanay na katulad ng isang paniki at kung paano dapat gawin sa pagkilos nito. Para lamang mabuo niya ang pagkatao ni Batman. Makikita ang Wayne Mansion sa labas ng Gotham City kung saan siya nakatira. Ang Gotham City ay nililibot niya tuwing gabi para makabisado ang mga lugar sa bawat sulok nito. Kinagawa niya ito para magawa ang kanyang matagal na mga plano at makuha ang hustisya sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Sa pagiging isang Batman niya para mahanap ang mga taong pumatay sa kanyang mga magulang, naging superhero na siya sa paningin ng karamihan. Kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawain na ito. Paano nga ba nabuo ang sikat na kwento ng Batman? Ang Batman kasi ay isang comics na hinawakan ng DC Comics. Ang DC Comics ay isang comic publisher kung saan sumikat ang Superman. Ito ay isang detective comics ng American Comic Book Series. Noong taong 1939, sa gitna ng tagumpay ng Superman, ang DC Comics editor ay nagsabi na kailangan pa nito ng mga kwentong superhero. Kaya pinakilala nila Bob Kane at Bill Finger ang nais nilang bagong karakter na gusto nilang buuin at ito nga ang Batman. Nagsimula ang pagkuwit kay Batman ni Bob Kane sa karakter na may red tights, bat wings at domino mask. Ang kakulab naman niyang si Bill Finger ay nagmungkahi na lagyan ito ng guwantes, kapa at isang maitim na kasuotan. Ang inspirasyon sa karakter ni Batman ay kinuha sa pagkatao ni Zorro sa kwento ng Zorro and the Shadow. Si Bruce Wayne kasi kinuha ang pagkatao niya sa isang historical figure ni Robert the Bruce at ni Mad Anthony Wayne.
Si Robert de Bruce kasi ay naging hari dati ng Scotland noong 1306 to 1329. Siya lang naman ang nagpanalo sa unang kalayaan ng Scotland noon at kinilala siyang national hero ng bansang ito. Samantalang si Mad Anthony Wayne ay isang American soldier na nagbigay ng magandang abilidad sa labanan noong American Revolutionary War. Naging general siya at siya ang isa sa matatawag na founding father of the United States. Sila ang dalawang personalidad na kinuhanan ng pagkatao ni Bruce Wayne o Batman. Ang debut ng Batman ay nagsimula noong 1939 dahil sa magaling na collaboration nila Bob Kane, ang magaling na animator at artist na manunulat na si Bill Finger. Dahil sa madilim na kwento ng Batman, mas mabilis na sumikat ito. Hanggang ang pagkakatanyag nito ay nagkaroon ng solong titulo bilang Batman sa comics noong taong 1940. Hanggang dito na pinakilala si Robin, ang sidekick ni Batman na ipinakilala din noong 1940. Na naging dahilan na mas kumita ito sa mataas na antas pa. At isa-isa na rin pinakilala ang mga kontrabida sa story na ito at lumabas na rin ang isa sa mga sikat na kalaban ni Batman. Una na rito ang babaeng kalaban ni Batman na si Catwoman. Siyempre, ang masikat na kontrabida, nakakatakot na itsura, merong nakakatakot na mga ngiti sa mukha at halakhak na nakakainis, walang iba kundi si Joker. Dito na nagkakaroon ng nakaka-excite na kwento sa pagpapakilala sa mga matitinik na kalaban ni Batman. Sa totoo lang, ang katauhan ni Batman ay wala siyang kapangyarihan, kundi meron lamang siyang malakas na pisikal na kakayahan. Mula pagkabata kasi hinasa na niya ang kanyang sarili sa mga pisikalan na labanan at training. Dahil sa pagiging matalino at mayaman siya, nagagamit niya ang mga ito. Hindi rin magpapahuli ang kanyang astig na sasakyan na kakaiba sa lahat. Sa totoo lang, nagpapanggap siyang babaero para mag-focus ang mga tao sa kanyang paligid at maitago niya ang tunay na katauhan niya. Ang Batman ay naging American animated superhero series na binuo nila Bruce Timm at Eric Radomski. At ginawa ito sa Warner Bros. Animation na ipinalabas sa Fox Kids noong September 5, 1992 hanggang September 15, 1995. Meron itong binubuong 85 na episodes hanggang nabago ang title nito sa gitna ng palabas ng serye nito na The Adventures of Batman and Robin. Nagsimula ang Batman television series noong 1960. Naginampanan ni Adam West ang Batman at si Burt Ward ay si Robin naman. Batman 1989 film na ginampanan naman ni Michael Keaton as Batman at ang direktor nito na si Tim Burton. Nagkaroon din ng Batman Return noong 1992 film sa pangunguna pa rin ng direktor na si Tim Burton kung saan pinakilala sila Catwoman at Penguin. Sumikat ito sa Pilipinas at talagang maraming nag-abang nito. At nagkaroon pa nga ng iba't iba pang version ng episodes ang Batman. Hanggang nagkaroon na rin ng sariling titulo para sa film ang naging kalaban ni Batman na si Catwoman noong 2004. At nagkaroon din ng movie na Joker noong taong 2019. Ang Batman ay isa sa mga nagpasigla sa mga kabataan noong 90s. Ang Pilipinas ay hindi rin nagpahuli sa palabas na ito dahil sumikat din ito sa ating bansa. Dahil sa pagtangkilik natin sa cartoon series nito, lalo na ang mga movies ng Batman. Ikaw, naging paborito mo rin ba ang Batman? Kaya, kayamanan ng kalaman, dapat natin ito iuspong sa tama at kabutihan. Anong masasabi mo sa video natin ngayon?